Magandang umaga. Narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nagdaos ang vigil ang mga grupong Piston at Manibela sa pagtatapos ang unang araw ng kanilang tigil pasada. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, nasa 8,000 operator at tsuper ang nagtipon-tipon sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Sinakop ng mga nagprotestang tsuper at kanilang mga jeepney ang malaking bahagi ng kalsada. Bago yan, nagkagirian pa ang mga pulis at nagpoprotesta. Merong sagutan at may ilang nagpumilit lumampas sa police line. Ang ilang commuter sa Pilcoa nagtiis sa mahabang pila habang tirik ang araw. Magpapatuloy ang tigil pasada ng Piston at Manibela ngayong araw. Epektibo na ang panibagong taas singil sa ilang produktong petrolyo. 95 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel, 40 centavos sa gasolina, habang 85 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ito na ay ikalawang sunod-sunod na linggo na may price hike sa diesel at kerosene. Ikalimang sunod na linggo naman para sa gasolina. Simula bukas, titiketa na ng MMDA ang mga e-bike, e-trike, tricycle, pedicab at ilang pang light vehicles sa dadaan sa National Road sa Metro Manila. Sa ngayon, sisitahin lang daw muna ang mga lalabag. Nanawagan ng MMDA sa mga nagmamaneho ng e-bike, e-trike at ilang pang light vehicle na sumunod dahil para daw sa kaligtasan ng lahat ang patakaran. Tinawag ng ilang mamabatas na Act of Sedition o Rebellion ang panawagan ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag namang complicated ni Pangulong Bongbong Marcos ang relasyon nila ng pamilya Duterte sa gitna ng mga pambabatiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang aming unang balita ni June Veneracion. It's complicated. It's complicated. Ganito inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang relasyon sa pamilya Duterte sa gitna ng mga pambabatiko sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang relasyon niya sa anak nitong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. How we were with each other during the campaign, after the election, it hasn't really changed. He says, no, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work and work and work. That's her attitude. All right. Sa kabila ng tinawag niyang complicated relationship sa pamilya Duterte, nanindigan ng Pangulo na hindi isusuko si Duterte sakali maglabas ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Sa binansagang Defend the Flag Peace Rally sa Tagum, Davao del Norte, muling pinatutsadahan ni Duterte ang Pangulo kaugnay sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. Gusto umano ni Pangulong Marcos sa palawigin ng kanyang termino. Sa kabilaya ng ilang beses ang paggiit ng administrasyon na economic provisions lang ang babaguhin. Waon lang nila ng term of 6 years. Kaya. Kabagaan of Dora ka. Dora ka. Saan baligya water? Wala mo. Ilan na ng kwaon for a term of 6 years. Butala naman siyang be eligible for another re-election hantod sa ilang kamantayan. Nga naman, ang ngayon bang si Marcos magpadugay? Ang ngayon ba si Marcos o natagaan pa na itong termino? Kung sa may rason, kung sa may iyang abilidad. Sa kaparehong pagtitipon, tinalakay din ang tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction. Famine, hunger. Mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Sa gitna niya, nanawagan si Congressman Pantaleon Alvarez ang pag-withdraw ng suporta sa Chief Executive sa papayapang paraan. Kapag ginawa raw nila ito, wala niya magagawa ang Pangulo kundi bumaba sa pwesto. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng palasyo. Ang panawagan ni Alvarez may tuturing daw na Act of Sedition o Rebellion ayon kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel. Sabi ni Kabiging Representative
Jordan Jesus Romualdo, dapat daw agad na sampahan ng kasong kriminal ang nagbibitiw ng mga seditious na pananalita para maabatan ang anumang pagre-rebelde laban sa gobyerno kabilang ang militar. Ang Department of Justice, pinag-aaralan na ito, pero kailangan daw muna nilang makita ang buong konteksto ng sinabi ni Alvarez kung umaabot ito sa level ng sedition. Pag-aaralan din daw ito ng Philippine National Police na umaapila ring huwag idamay sa usapin ng withdrawal of support. Being loyal to the Constitution at ang ating pong loyalty ay nasa ating mga kababayan po. At let us spare po yung uniform personnel sa mga ganito pong mga usaping political. Ang Armed Forces of the Philippines nanindigang mananatiling tapat sa tungkulin ang mga miyembro ng militar. AFP remains to be a professional organization. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. And the President is our Commander-in-Chief. Whoever the President is, klarong-klaro yun sa lahat ng mga sundalo. So, I also reminded our soldiers. Pinaalalahan na naman ni Llano del Norte Representative Khalid Maporo si Alvarez na maging maingat sa pananalita dahil ang mga pahayag ni Alvarez kontra gobyerno pwede aniyang mauwi sa investigasyon ng House Ethics Committee. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Alvarez, susundin niya ang pagpapasya ng House Ethics Committee at ng DOJ. Ito ang unang balita. June Veneracion, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Kabilang sa mga dumalo sa Peace Rally sa Tagum, Davao del Norte, si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez at makakausap natin siya ngayong umaga. Attorney Vic, good morning. Hi, good morning Ivan at good morning sa lahat ng nanonood ng inyong programa and thank you for inviting me. Attorney Vic, may ilang mga bagay na sinabi doon sa Peace Rally. Your presence there, does that mean na sang-ayon ho kayo sa mga nabanggit doon? Ako ay naroroon doon sa panawagan ng Hakbang na Maisog for all of us to protect and defend our Constitution. Ivan. And there are so many things that are happening now na talaga namang hindi sang-ayon doon sa mga provisions ng ating Constitution. Kaya patuloy akong sasama doon sa Hakbang ng Maisog para ang ating patuloy na panawagan is to protect and defend our Constitution. Ang lagi po sinasabi ng mga nagsusulong ng charter change, economic provisions lang daw yan. Pero sa tingin po ninyo, magsisingit talaga sila ng amendments sa political provisions for term extension? Yes, we are convinced na isisingit nila yung paggalaw doon sa mga term limitation. At yun yung ating hindi sinasang-ayunan at malinaw naman dito sa huling survey that they have received, the proponents of charter change have received an 88% rejection from the Filipino people. So wag na nating ituloy yan, masyadong divisive. Okay. Ang pagtuunan natin ng pansin, yung problema ng inflation, yung kagutuman. Yun nga, paano natin ma-diffuse and de-escalate ang tensyon dyan sa South China Sea. Ang sinasabi ninyo, Attorney Vic, we have more pressing problems to deal with. Pero bago ho tayo magtungo doon, meron ho kayong isinusulong na regular drug test for government officials. Please tell us about this. Yeah, Ivan, it's a response, my response to those who have challenged yung aking ipinakitang resulta noong November 2021 drug test ni then BBM prior to the campaign. Ako ay nakakaladkad at ako raw ay nagpakita ng peking resulta noong 2021. And in your program, Ivan, sasabihin ko sa lahat na aking pinaninindigan ang resultang aking ipinakita noong 2021 na negatibo si then BBM, yung kandidatong BBM. Kaya nga sabi ko, once and for all, because I value my name and integrity and character, I had to undergo myself into a drug tests kahit hindi kinakailangan upang pasinungalingan na dinoktor daw. So ang akin namang hamon bilang tugon din sa programa ng DILG, yung partnership with private firms and private organization to have a drug-free workplace. Kahit kayo dyan sa GMA7, bakit hindi na magpa-undergo ng drug test lahat para matigil na itong hindi mamatay-matay na usapan na may mga gumagamit di umano ng droga na namumuno ngayon sa ating pamahalaan.
Yes, in fact, isa nga ho yun sa mga binanggit ni dating Pangulong Duterte na si Pangulong Marcos daw ay gumagamit ng droga. Yes, he mentioned that in January of 2024 in Davao. He mentioned it again last Sunday in Tagum. At may nagpakita din ng pre-operation report ng PIDEA. At sinabi rin ni Pangulong Duterte na nakita din niya yan nung kanyang kapanahunan. At meron din na nag-execute di umano na yung ahente mismo na siya ang magli-lead o nag-fill up ng pre-operation report. So para matapos na yan, bakit hindi sumailalim yung mga nakakaladkad na pangalan sa isang hair follicle drug testing? At hindi biro ito kahit naman sa ordinary workplace. An ordinary employee is subjected to a periodic or random drug testing. Why can't we subject the same to those national leaders that are tasked to govern our republic? Unfortunately, Attorney Vic, tinanong yan kay Pangulong Marcos and he said he will not dignify that with the reply. It's not dignifying. It's heeding the call and the clamor of the Filipino people. You know, if you have nothing to hide, it's simple. Just undergo a credible hair follicle drug test. Because, Ivan, even my daughters, who are very, very young, were subjected to a random drug testing in their school. Kaming mga magulang, hindi kami nagreklamo. Gusto nga namin eh. Right. Because we not want our daughters to be associated or classmates with a drug dependent at this very early stage of their life. Attorney Vic, present din punta na tayo doon sa nabanggit nyo kanina na mga pressing problems. Ano? Nandun din sa rally yung mga ilang hindi raw masaya sa pamamalakad ni Pangulong Marcos sa bansa. As his former executive secretary, how would you assess the President's performance so far? Nalulungkot ako doon sa mga naririnig ko. Everywhere I go, ang mainit na isyong pinag-uusapan sa Tagum ay yung paglabag sa due process ni Governor Edwin Obahib. At kami na may nagkapag-usap at may diferensya nga for me, nung nakita ko yung kanya mga dokumento, may diferensya talaga dahil November of 2022 pa yung kaso, Ivan. And you yourself, you have covered criminal cases, etc. Napakatagal na. Ngayon mo lang ilalagay sa preventive suspension. And again, the timing is suspect. Dahil nga, sinabi rin niya, merong nagtangkang pumigil na bigyan niya ng permiso yung rally nung linggo. At nung hindi na pagbigyan, ang kasunod ay yung kanyang suspension. And again, this is a violation of the Constitution. And again, ang pinakamainit din, how do we diffuse and de-escalate the tension brewing in our own territory sa South China Sea? Dapat tigilan na yung mga belligerent rhetorics nung nasa pamahalaan at wag tayo masyadong matapang. Hindi ho gera ang sagot dyan sa problemang yan. Hinahon, marahan at makipag-usap. Let us open the line of diplomacy and continue the policy of engagement and employ all available tools for diplomacy. Attorney Vic, nakakapag-usap pa ba kayo ni Pangulong Marcos o may nakakausap ba kayo in anyone in his inner circle? At pwede kayang maging tuloy kayo para maayos yung ika nga niya complicated relationships with the Dutertes? Frankly, Ivan, the last time that I get to speak with the President was September 28 of 2022. Nung ako ay pinaanyayahan niya doon sa kanyang bahay across Malacanang. Yun ang huli naming usapan. At may mga gumigit na nakikipag-usap at may mga mensahe daw si Pangulong Marcos, which I appreciate. But hindi ko alam kung authorized sila o hindi. But I respect them as our friends, pareho naming kaibigan. So I suppose meron silang authority. Am I willing to play the role of a bridge or a peacemaker? Of course, yun nga ang ating gustong gawin dito sa South China Sea. Yung pagiging pacifist at ating pakalmahin and diffuse and de-escalate all tensions. Okay. Attorney Vic, thank you very much for joining us this morning. Thank you, Ivan. Magandang umaga. Nakausap po natin dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Samantala, sisikapin po namin kunan ng pahayag ang Malacanang at si dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa mga sinabi ni Attorney Vic Rodriguez.
Samantala mga kapuso, kumustahin naman natin ang lagay ng 4 na Pilipinong kabilang sa crew ng container ship na MSC Ares na kinubkob ng Iran sa Strait of Hormuz. Makakapanayan po natin ngayon sa Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang umaga po, Undersecretary. Si Maris po ito at live po tayo sa unang balita. Magandang umaga, Maris. Una po sa lahat, Yusek, may update na po ba kayo sa 4 nating kababayan na nasa barko at nakausap niyo na po ba sila? Opo, ako may update po, magandang update. Ako po mismo hindi ko nakausap ang nakikipanayam dito sa manning agency para tignan kamusta yung kanilang kalagayan, yung bagong Department of Migrant Workers. No? Kami naman sa DFA yung nagkikipag-usap sa pamahalaan bilang country-to-country foreign relations, no? To approach. Ang balita, number 1, mahusay naman kalagayan nila. Pinapakain sila, healthy sila. At ang magandang balita, nakausap nila yung kanilang mga pamilya. Bawat isa sa 4, binigyan ng pagkakataon na makakontak, makatawag sa kanilang pamilya 1 oras pa. Nila kinausap yung mga pamilya nila rito. So, ibig sabihin, hindi sila tinatra kung preso o parang mga hostage. No? So, yun ang magandang balita. Pero Yusek, nagpahayag po ba sila na gusto nilang umuwi ng Pilipinas? Mapapauwi po ba sila o anong ginagawa nating hakbang para matulungan sila at makauwi kung sakasakaling gusto nga nila? Opo, number 1, syempre gusto nilang umuwi. Dahil walang gustong sa situation na ito. Pangalawa, anong nga bang ginagawa namin? Well, kinakausap natin yung Iran, yung ating embahada doon, kinakausap. At today mismo, yung Iranian ambassador, kakausapin namin ng Foreign Secretary, kababalik lang kapon ni Secretary Manalo. Pero ang sinabi sa amin ng embahada ng Iran dito so far, pati dun sa kanila, I will quote, no, they will be released very soon. Lahat sila, hindi lang yung 4 na Pilipino. Pero tingnan natin kung magkakatotoo to at pipilitin natin, no, dahil sinabihan na they will be released soon daw kasi hindi naman hawak balak daw ng Iran na hawakin sila parang bilang political hostage or something, no? So yun ang titiyakin natin. Nakausap niyo rin po ba yung kanilang mga kaanak? Kumusta sila at meron po ba sila mga karagdagang nahiling pa sa inyo, Yusek? Opo, nakausap ng pamahalaan. Siyempre ang hiling nila ay siguraduhin na makauwi ng safe yung pamilya nila. Pero napapasalamat sila na alam nila ginagawa ng pamahalaan lahat na magawa. Kasi pinaliwanag ng gobyerno na hindi ito parehong situation. Alam niyo yung merong hostages ngayon sa Yemen, hindi ito parehong situation nun. Kasi walang indication kung kailan i-release. Kailangan matapos ang gera sa Israel. Daw, no? Sabi ng Houthis. Dito sa Iran, ibang situation. Parang gusto lang magbigay ng mensahe yung Iran dahil mayroon silang palitang yung Israel. Kaya malaking posibilidad na i-release sila sa lalong madaling panahon. Kumustahin ko naman po yung mga Pilipino sa Israel at sa Iran sa gitna ng gyera. Opo, yung mga Pilipino sa Israel at Iran at sa buong Middle East, alam naman nila na tawag doon volatile ang situation sa Middle East. Kailangan dapat handa sila. There are 30,000 Filipinos sa Israel. Wala pa nagpaparinig, ayon kay Ambassador Jun Lailo, ng ating embakador sa ating sugo sa Tel Aviv. No? Sinasabi niya, wala pa naman nagsasabi na, gusto ko umuwi dahil malapit na magkagera. Hindi po. Kasi nagtitiwala sila doon sa Israeli defense, yung tinatawag na Iron Dome. Kasi lagpas 300 ang lumabas galing Iran. Hindi lang Iran, ha? Meron din parang coordinated, meron mga weapons galing Yemen, galing Iraq, galing Lebanon, ganyan, sabay-sabay. Pero handa yung Israel. Ngayon, sinabi na ng Iran, sabi ng kailang general, we have already responded to Israel and we don't intend to continue. Sa madaling salita, patas na tayo, umatak kayo sa amin, kami umatak sa inyo, so tama na. So, binababala na yung Israel. Pati yung sumasali tayo, isang ginagawa ng pamahalaan ng Pilipinas,
with the world community, we're calling on Israel na wag na mag-rest back, wag na bumawi pa dahil patas na wala naman namatay ng Israel. Ngayon sa Iran naman, 2,000 ang Pilipino doon, mga kasal sa Iranian, mga professional, mga simple professionals. At handa yung pamahalaan na iuwi sila kung gusto nang uwi. Pero karamihan sa kanila naging Iranian citizens na Kasi mga babae ito, pag nagpakasal ka kasi ng Iranian, automatic na yung pamilya, Iranian citizen ka. Opo. So, basta, handa yung pamahalaan kung kailangan, pero tingnan natin kung anong gagawin ng Israel. Pagdasalan natin na hindi nila ma-escalate. Naglabas ng payag yung ating Foreign Secretary Capo na we join in the call na no escalation and follow international law lang. Kasi lahat naman kaibigan natin Meron tayong, kukunti lang ang bansa sa Southeast Asia na may diplomatic relations sa lahat ng panig doon. Meron tayo with mga Hudyo sa Israel, meron sa mga Arabo, meron sa Iranian. Meron tayong mga ambassadors doon. So, at saka marami tayong mga Pilipino kahit saan doon. So, may maganda naman tayong pag-ugnayan sa kanila at tingin ko hindi naman sasaktan yung ating mga kababayan na seafarers doon sa Iran at pati mga kababayan natin bibigyan ng safety yan tulad ng mga local citizens. Alright, we're hoping for the best and we are one with you in prayer. Maraming pong salamat, DFA Undersecretary Eduardo De Vega, sa inyo pong panahon. Magandang umaga. Thank ingat you. Po, ingat po. Mabuhay po. Kaya rito sa Metro Manila, nagkaroon din ng kilos protesta mga tsuper at operator sa ilang lugar sa Western Visayas. Live mula sa Iloilo City, may unang balita si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Igan, bilang pagpapakita ng kanilang hindi pagsang-ayon sa pag-phase out ng traditional PUJ, nakiisa sa Tigil Pasada ang ilang mga tsuper dito sa Iloilo City at Negros Occidental. Sabi ng ilang mga drivers, sinikap naman nilang makapagpa-consolidate ngunit hindi umabot sa 15 ang kanilang units. Iyon daw ang dahilan kung bakit hindi sila nakapasok sa kooperatiba. Tamo malang nang ginaumpisa na yung kop-kop, niya mo malang nakaguba sa amon. Hindi mo sila ako lang kami dito na niya, may ginapa-eskwela kami niya. Napangako nila nga kada adlaw hatag sila 500, hasta subong wala man may ginatag bisan 5. Hindi magutuman niya yung operator kagang mag-driver kung mo sina. Ang ilang operator nais maliwanagan sa consolidation ng mga PUJ bago nila bitiwan ang kanilang prangkisa. Isa ka ginapanawagan namon nga kung mag-consolidate ginman ang individual, ihatag sa individual ang kahigayunan nga ang franchise ilagyapon ngalan. Para naman sa pasahero na si Saimel, sana raw ay unahin ng gobyerno ang kapakanan ng mga pasahero dahil sila raw ang lubhang apektado. Mabudlay Japon magsakay bisan sa modernize magutok Japon. Sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na mapapalawig pa ang April 30 consolidation deadline ng PUV modernization. Pahayag naman ng LTFRB, ang mga magbabiyahing PUJ na hindi na consolidate pagdating ng May 1, maituturing ng kolorum. Sa Talisay City, Negros Occidental naman, daan-daang mga PUJ driver ang nagtipon upang ipanawagan ang muling pag-extend ng consolidation dahil mawawalan umano sila ng kabuhayan kapag di sila umabot dito. Hindi nga kilos protesta, mabinag-binag man sa atong presidente nga kag makita ya nga amo pa ini kadamo ang mawadaan sa palangabuyan kag iya nga pagutuman. Ayon sa LTFRB 6, mahigit 60% ng mga PUJ sa Western Visayas ang nakapagpa-consolidate na. Igan, sa ngayon normal na ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan dito sa Iloilo City. Wala na ring ikinasang mga aktibidad ang iba't ibang transport organization dito sa Western Visayas. Yan ang latest mula rito sa Iloilo City. Igan. Maraming salamat, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nakaharang sa bahagi ng Welcome Rotonda mga tsuper at operator ng PUV na nagkikilos protesta kontra sa consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. At live mula sa Quezon City, may unang balita si Bam Alegre. Bam!
Magandang umaga. Nagpapatuloy yung grupo ng jeepney drivers and operators sa kanilang tigil pasada ngayong araw bilang pagprotesta nila dito sa PUV consolidation. Ayon sa grupong Manibela na nagkikilos protesta dito sa ating likuran, ay asahan daw yung mas pinalakas na pwersa nila sa kanilang day 2 ng kanilang tigil pasada. Sa hanay naman ng mga commuter, meron pa rin silang transportation options ngayong umaga. Sa Welcome Rotonda, nagpalipas sa magdamag ang ilang jeepney driver at operator na sumama sa kilos protesta kahapon. Bahagi pa rin ito ng kanilang pagtutol sa PUV Modernization Program mahigit 2 linggo bago ang deadline ng consolidation. Ipagpapatuloy naman ngayon ang ikalawang araw ng kanilang tigil pasada. Sabi ng ilang driver at operator, sakripisyo raw nila magdamag na manatili dito sa ngalan ng kanilang ipinaglalaban. Ayon pa kay Mar Balbuena, chairman ng grupong Manibela, hindi nila isusuko ang kanilang laban. Lalong-lalo na raw na hindi nila isusuko ang kanilang prangkisa. Nakita natin kung gaano kainit yung pakikipaglaban nitong ating mga kasamahan. Sana, mahal na Pangulo, yung hinaing po nitong aming mga kasamahan ang mapakinggan ninyo at hindi yung mga iilan lamang. Dahil may nahaharangang bahagi ng kalsada ang mga nagkikilos protesta, apektado ng bahagya ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Welcome Rotonda. Hindi nadadaanan ng mga sasakyan ang southbound lane ng Quezon Avenue mula bungad ng Welcome Rotonda hanggang kanto ng Blumentritt. Sa panulukan ng Espanya at Blumentritt nagdetour ang mga motorista. Kabilang ang ilang mga pampasaherong jeep na mas pinili ang mamasada, gayon din ang mga bus at UV Express. Ang empleyadong si Shirley Tamara natagalan sa paghihintay ng jeep papunta sa kanyang pinagtatrabahuan. Mabuti at maaga raw siyang umalis ng kanilang bahay. Basira lang po mo sasakyan. Bibira lang po. Mahirap, bilang empleyado po. Tingin naman ng pasaherong si Jordan Elefante, hindi naman pilay ang transportasyon. Kaunting hintay lang at makakasakay naman daw. Hindi sapat na sa tingin ko eh. Oo. Kahapon nag-commute din ako, wala namang problema. Ivan, nagpapatuloy ang programa dito sa Welcome Rotonda. Yung makeshift stage nila, yung mismong bubong ng kanilang jeepney. Merong mikropono at yung may ilang mga speaker dito na nakikipag-usap sa mga kapwa jeepney driver at operator. At meron ding ilang mga intermission numbers kanina. Nakaantabay rin dito ang pulisya para tiyakin ang security situation sa lugar. Ito ang unang balita mula rito sa Welcome Rotonda. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Ano bang regalo, pabor o kahit anong may monetary value bilang kapalit sa kanilang tungkulin, bawal tanggapin ng mga opisyal at kawani ng gobyerno ayon sa Civil Service Commission. Sinabi yan ng CSC kasunod ng pagtanggap ng MMDA ng 200,000 pisong donasyon mula kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Git ng MMDA, donasyon ito at hindi reward. May unang balita si Oscar Oida. Isa sa mga natikitan nitong mga nakaraang araw dahil sa pagdaan sa EDSA busway, si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Nasa flag ceremony siya ng MMDA para iabot ang 200,000 pesos na pabuya sa mga humuli sa kanya. Pamanhin sa nangyari. Gusto kong ipakita na nobody sa Babdalo at nagpunta ko rin yun, humingi ng patawad at asahan nyo, hindi nyo na ako mahuhuli ngayon. Tinanggap yan ng MMDA pero paglilinaw nila, hindi ito mapupunta sa mga nanghuling tauhan. Iyan po ay riresibuhan, donasyon po yan sa agency. Wala pong strings attached yan, hindi po niyan ibig sabihin ay magbibigay tayo ng special favor kay Governor. Ipapakita rin po nito na ini-enforce po natin yung batas trapiko regardless kung sino po yung ating nahuhuli. In fact, babayaran niya po yung penalty ng mga drivers para po ipakita na tumutupad siya doon sa regulasyon natin. Pero ayon sa Civil Service Commission, hindi dapat tinanggap ng MMDA ang pera. Ipinunto ni CSC Commissioner Eileen Lizada nasa ilalim ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Bawal tumanggap ang mga opisyal at kawani ng gobyerno ng anumang regalo, pabor o kahit anong may monetary value sa kanilang pagganap sa tungkulin. Sila po ay bayad na, yung mga enforcers, bayad na po sila ng taong bayan. Bayad na po kami ang aming sweldo ng taong bayan. And you do not have to reward us for doing our work. Sa pananaw ko po, I used to be with the Office of the Ombudsman. Sa batas po 6713, bawal. Ang MMDA muling sinabing hindi reward kundi donasyon ang perang galing kay Singson na niresibuhan at mapupunta raw sa General Fund ng MMDA.
Ayon naman sa LTO, bukod sa violation mismo, kabilang sa sisilipin nila ang sasakyang ginamit ni Singson. I don't know if it's locally assembled or imported, no? Kung paano yan pumasok sa Pilipinas. Yun ang ibang usapan naman po yun. Patuloy naman ang paghahanap sa may-ari ng 8 plaka na nahuli ring dumaan sa EDSA busway noong Huwebes. Gayon din sa babaeng driver na nagpakilalang taga-AFP at kaanak ng isang major general. Bagay na itinanggi na ng binanggit niyang general. Yun po ang ating background check. Sino yung taong yun, anong sasakyan para ma-issue po ng show cause yan. Ito ang unang balita. Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Pag-usapan natin ang iba't ibang issue sa trapiko kasama si MMDA Chairperson Atty. Romando Artes. Magandang umaga po, Atty. Artes. Magandang umaga po sa inyo, Igan, at sa inyo pong taga-subaybay. Okay, unahin po natin yung panindikat sa mga e-bike, e-trike, kuliglig at iba pa na daraan sa National Road na binanggit nyo dito sa Metro Manila. So ngayon po, sisitahin lang sila at bukas ang hulihan na at tikitan. Tama po yan, Igan, para po bigyan ng sufficient information pa ang ating pong mga kababayan na bawal na po yung mga e-trikes at e-bikes dyan po sa mga lansangan na nakalist po sa ating MMC resolution. Pero maninita lamang po tayo. Nita lang, opo. Opo. Bukas po, magtitiket na tayo. Kahapon ba, marami-rami nasita nyo sa Chairman? Dapat po ang figures, Igan, pero yung feedback po sa akin, may mga nasita na rin po. Okay. At alam ba nila na may ganun ng utos o hindi nila alam? Actually, alam naman po nila. Alam nila. Igan. It's just that siguro nagbabaka sakali po na baka walang enforcer. Pero just the same, sinita lang po natin at pinaalis po. Opo. Pinalipat ng kalsada kung saan sila ay pwedeng ayun, paalala. Bukas ay hulihan na. Chairman, yung 200,000 pesos na donasyon ni dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson sa MMDA, na resibuhan nyo na, pero sabi ho ni Civil Service Commissioner Aileen Lizada, bawal daw po ito at hindi maituturing na donasyon. Well, mali po kasi yung premise, Igan. Ang amin pong ahensya ay may income retention kasi dalawa po yung source ng fund namin. Isang national, yan po yung nakapaloob sa GAA, at isa pong local, yan po yung share namin sa IRA at sa iba pang sources tulad ng penalties at yun pong mga donasyon. Yan pong local fund namin, ang nag-allocate po niyan ay MMDA at pina-approve sa Metro Manila Council. Opo. So hindi na po kailangan dumaan yan sa GAA. At pangalawa po, kino-confuse niya po kasi na tinanggap namin yan as reward. Hindi po, donation po siya sa aming ahensya at hindi po siya mapupunta sa mga empleyado. So, papasok po siya sa pondo ng MMDA, local fund in particular, at yan po ay isasama namin bilang suporta sa aming mga programa na aaprobahan naman po yan ng Metro Manila Council. So, wala pong violation dyan. Pero kailan malinawan mo yan dahil parang hindi ho maganda ang lahat ng uhulihin, eh ba? Alam niyo, matuwa at magbigay ng donasyon. Well, wala naman pong strings attached, Igan. In fact, binayaran po ni Governor yung 5,000 2 tickets na tigli 5,000 po yata yung penalty. Opo. Binayaran niya po bago naman po siya nag-donate. Opo. So, at pinakita namin yung resibo. Ang masama po kung magdo-donate, kinancel namin yung ticket or binigyan namin siya ng special favor na after na mag-donate ay pwedeng dumaan sa bus carousel. Wala naman pong gano'n. In fact, siya nga po nananawagan na huwag siyang gayahin at nangako po siya na hindi na niya uulitin. At kung magbabiolate po siya ng traffic law at mahuhuli siya namin, titikitan pa rin namin po siya at hindi namin siya bibigyan ng special favor. Okay. Day 2 na po ng transport strike ng Manibela at Piston. Kamusta monitoring natin, Chairman? Chairman? Dahil tag-init sa Pilipinas, hindi mawawala ang halo-halo. Kaya ang iba, yan ang pinagkakitaan ngayon. May unang balita live, si Nico Wahe. Nico!
Maris, magandang umaga. Marami ngayon talagang mainit ang ulo dahil sa mainit na panahon. Pero may iba naman na sa init ng panahon, kumikita ngayon. Lalo na yung mga nagbebenta ng halo-halo. Pero Maris, may mas kumikita pa daw dyan ngayon. Ayan yung mga nagbebenta naman ng sahog ng halo-halo. Sahog ba ng halo-halo ang hanap nyo? Gulaman, sago, minatamis na kaong, langka, beans, saging, maging leche flan at ube. Lahat yan mabibili ng patingi-tingi sa tindahang ito sa Blumentritt Market sa Maynila. Alas 4 pa nga lang ng madaling araw, dinudumog na ng mga mamimili ang tindahang ito. Ayon sa may-ari nitong si Rodeline, kapansin-pansin ang dagsa ng mga mamimili lalo ngayong tag-init. Okay naman po, malakas. Minsan kasi pag kumpulan na sila dyan eh. Saka talagang order na minsan, maramihan talaga. Marami kaming deliver. Mas dumaraming customer namin ngayon eh. Sobrang init siguro. Ayon sa mga nagtitinda ng halo-halo gaya ni Grames, malaking tipid na nabibili nila mga kailangan nilang sahog ng tingi at ready to eat. Mas malaki po yung diferensya kaysa doon sa bote, kaysa dito. Kasi kung sa bote, mga 70. Pero dito kasi kalahati, 45. Kasi suki na ako eh. 2 piso ang kada piraso ng gulaman, 40 pesos naman ang kada kilo ng sago. Ang mga sahog gaya ng kaong at garbanzos, binibenta ng 25 to 35 pesos ang 1/4 o kada plastic. 30 pesos naman ang beans, monggo at minatamis na saging. Ang makapuno at langka naman, 45 pesos ibinibenta. 50 to 60 pesos ang leche flan. 100 pesos per kilo naman ang presyo ng ube. Sa ganyang presyo ng sahog, 40 pesos daw ang benta ni Grames ng halo-halo. Si Joanna, 1 linggo pa lang nagtitinda ng halo-halo. Pero ramdam daw niya ang dami ng kanyang customer. Medyo kumikita naman. Kung kumita ka ng 1K sa isang araw, okay na. Maris, sabi ng Pag-asa, asahan daw mas mainit pang panahon sa mga susunod na araw. Ibig sabihin din, mas malakas na benta para sa mga nagtitinda ng halo-halo at sa mga nagtitinda ng sahog ng halo-halo. Live mula rito sa Blumentritt sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Ipatutupad ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika sakaling may mamatay na Pilipino sa pag-atake ng anumang bansa sa Pilipinas ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. If any Filipino serviceman is killed by an attack from any foreign power, then that is time to invoke the Mutual Defense Treaty. Sabi ng Pangulo, anuman daw ang umatake, mapa-Coast Guard man ito o Navy, basta't may mamatay na tauhan ng Pilipinas, ipatutupad na raw ang kasunduan. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, kikilos ang Amerika at Pilipinas bilang sagot sa armadong pag-atake ng ibang bansa sa loob ng kinasasakupang teritoryo ng dalawang bansa. Dagdag ng Pangulo, wala ng plano ang Pilipinas na magdagdag pa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site dito sa bansa. Nito nakaraang linggo lang, nagkaroon ng Trilateral Summit ang Pilipinas, Japan at Amerika, kung saan isa sa tinalakay ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. May ultimate crossover ang hit Kapuso series sa Afternoon Prime at Prime Time ang abot kamay na pangarap at Black Rider. Doc Annalyn Santos meets Elias Guerrero alias Black Rider. Tatawid ulit ang karakter ni Jillian Ward sa Prime Time at ngayon sa Black Rider naman. Dati na ring lumabas ang karakter ni Jillian sa abot kamay na pangarap sa seryeng Royal Blood. Pag-amin ni Jillian, challenging ang naging taping nila para sa action scenes sa Black Rider. For 2 years, nasa ospital lang po ako nagtitaping. Medyo relax lang naman. Pero dito po, buong katawan talaga yung ginagamit. Nagmumotor, tapos parang may barilan, tapos nakaka-stress. So nakakakaba po kasi ngayon lang ulit ako sumakay ng motor. Siyempre, kumbaga nakasalalay sa akin ang buhay ni Jillian Ward. Kailangan talaga nating ingatan. Samantala, awat muna sa pagbabalita ang anchors at reporters ng GMA Integrated News. Sumabak muna sila sa pagsagot sa top survey answers sa Family Feud. Bago dumating ang pasahero sa pupuntahan niya, siya ay blank na. Gutom or uhaw na. Survey! Top answer! Ang team
Unang round pa lang, scoop na ang top answers on the board ng Team 24 Oras Weekend. Ivan Mayrina, PR Canghel, Nelson Canlas, at Maris Umali na malapit naman libre sa atin. Yan! Karawa nila dyan ang Team Tutokers na sina Emil Sumangil, Joseph Morong, Ian Cruz at Sandra Aguinaldo. Sa huli, wagi ang Team 24 Oras Weekend with the score of 493 points. Wow! At sina Miss Maris at Ivan ang sumalang sa Fast Money Round at nakuha nila ang jackpot prize na 200,000 pesos. A burger! At ang napili nilang charity ay ang GMA Kapuso Foundation. Yun na nga. Ito na, burger! 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 Samahan niyo. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.